Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Gio Alonzo sa kanyang malambot na kama sa mansyon ng kanilang pamilya sa Makati. Nakatalukbong ng mamahaling kumot habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang una na may bird ang pangalan niya. Ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabasag ng isang malakas at nakakabinging kalansing ang pumukaw sa kanyang diwa. Parang may bumagsak na sandok sa kusina. Magnanakaw, sigaw niya ng natataranta, sabay bangon mula sa kanyang pagkakahiga. Pulis, gwardya, si Rosario. Agad siyang sumilip sa bintana, ang kanyang puso'y mabilis na tumitibok sa kaba. Wala naman palang sunog. Siguro si Manang Fe naman yun sa kusina, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang dibdib upang pakalmeyan ang sariling gulat. Subalit sa kanyang paglingon mula sa bintana, bumungad sa kanya ang isang pamilyar ngunit seryosong mukha, ang kanyang sekretarya, si Isabela Cruz. Nakasimangot ito at nakapamaywang. Ang kulot nitong buhok ay tila magulong-magulo, ang makapal na salamin sa mata nito ay bahagyang nakalilis, at suot nito ang karaniwang simpleng damit na tila pang manang, pero mas lalo itong gumaganda dahil sa simple at walang arte nitong ayos. Sa kabila ng nakabusangot nitong mukha, pilit nang umiti si Gio at binati ito ng masigla. Nagpakitang gilas pa siya ng kanyang dimples. "Oh, Secretary Isabela Cruz, napadalaw ka," aniya, pilit na pinasisigla ang kanyang boses. "Ang aga-aga pa ah. May problema ba sa kumpanya? May nangyari ba kay Manang Fe?" Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ng sekretarya, at sa halip na gamaan ang mukha nito, lalo pa itong sumimangot. Dahil dito, mas lalo pang nilawakan ni Gio ang kanyang ngiti, na nagmistulang pilit na pilit. Nako, patay. You're 59 seconds late sa trabaho mo. Very unprofessional, Mr. Alonzo, malamig na sabi ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo na Rolex. Mabuti na lang at dinalaw kita dito, kundi ako na naman ang magsasalo sa lahat ng trabaho mo. At saka, wag mo nga akong bulahin dyan sa dimples mo. Hindi ako nagpapauto sa'yo. Napalunok si Gio at mabilis na nag-isip ng palusot. Ano kasi, saglit siyang tumigil, nag-iisip ng dahilan. Sa totoo lang, ayaw na ayaw niya ang magtrabaho. Sa kanilang magpipinsan, tila siya lang ang walang dugong negosyante. Mas gugustuhin pa niyang magpinta ng mga landscape sa Pilipinas dahil iyon ang kanyang tunay na passion, kaysa humawak ng negosyo. Ang boring kaya ng trabaho. Puro pirma at meeting. Ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhan, wala siyang magawa. Siya ang kaisa-isang anak ni Ricardo Alonzo at Carmela Alonzo, at bilang tagapagmana ng kanilang mga major holdings at kumpanya, wala siyang ibang pagpipilian kundi akuin ang responsibilidad. Sa kabutihang palad, naroon si Isabela Cruz, ang kanyang sekretaryang masipag, maaasahan, at tila overqualified pa sa posisyon nito. Kung tutuusin, kaya nitong pamunuan ang buong kumpanya at maging CEO kung gugustuhin nito. Pero masaya na rin siya sa pagiging assistant niya. At least, may karamay siya sa pagiging boring ng buhay niya. Ano kasi, Secretary Isabela Cruz, muli niyang sinubukang magpaliwanag. Masakit kasi ang ulo ko. Saglit siyang tumigil at nag-isip ng mas magandang dahilan. Overthink sa future ng Sanford Industries. Tama, grabe. Buong gabi akong nag-iisip tungkol sa company, dagdag niya, sabay hawak sa kanyang ulo na kunwari masakit. Late na nga akong nakatulog kagabi, kaya late din akong nagising ngayon. Dinagdagan niya pa ang acting skills niya. Walang imik na tinapunan siya ng tingin ni Isabela, saka nito inikat ang mga mata sa buong kwarto. Namataan nito ang nagkalat na mga paintbrush at canvas sa sahig, pati na ang mga hindi pa natapos na obra ni Gio. Napakagatlabi si Gio at sinimulang laruin ang kanyang mga daliri, halatang kinakabahan. Bakit nga ba hindi ko naisip na linisin ang mga ito kagabi, bulong niya sa sarili. Nagpaint lang ako ng 1 oras, pilit niyang dagdag, sabay taas ng kanang kamay na parang nangangako. Buong gabi talaga akong gumawa ng paperworks. Promise. Ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ni Isabela habang nakatitig sa kanya, halatang hindi naniniwala. Aray, ang sakit talaga ng ulo ko, dagdag pa niyang pagdadahilan, sabay hawak sa kanyang noo.
Mukhang hindi yata ako makakapasok sa trabaho ngayon, dagdag niyang may halong drama, ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang sekretarya. At dinagdagan pa ng pagpapakyut. Sa halip, kinuha ni Isabela ang kanyang pouch na parang si Dora the Explorer at inilabas ang iba't ibang gamot. Kung masakit ang ulo nyo, may dala akong paracetamol. Kung masakit ang tiyan nyo, may dala akong loperamide para sa LBM. Kung masakit ang lalamunan nyo, may dala akong Strepsils Honey Lemon. Napakunot noo si Gio habang pinagmamasdan ng sekretarya. Secretary ba kita o doktor? Pabirong tanong niya, ngunit seryoso pa rin ang mukha ni Isabela. Kabisado ko na po kasi ang mga palusot ninyo, kaya dinala ko na lahat ng gamot, malamig na sagot nito. Kaya ngayon, bumangon na kayo, maligo, at magbihis. Wala na kayong takas, Mr. Alonzo. Napakamot ng ulo si Gio at napabuntong hininga. Ewan ko ba kung ipagpapasalamat ko o hindi na ikaw ang naging sekretarya ko. Dinaig mo pa ang nanay Rosario ko, bulong niya habang padabog na kinuha ang tuwalya. Para ka na ring boss ko, eh. Habang papalayo si Isabela, bigla siyang napahinto. Bakit naghuhubad ka ng damit sa harap ko? Para kang artista, tanong nito, halatang nagulat. Halatang namumula pa ang pisngi nito. Nakangising lumingon si Gio. Kasi maliligo ako. Bakit, gusto mo bang sabayan kita? Sagot niya na puno ng pang-aasar. Namula si Isabela at mabilis na lumabas ng kwarto, habang si Gio naman ay napatawa ng malakas. Pogi ko kasi, bulong niya sa sarili habang tumingin sa salamin at nag-flex ng kanyang mga braso. Pinagsamang jeans ng isang Ricardo at Carmela Alonzo. Pogi talaga ang kalalabasan. At doon, nagsimula ang umaga ng isang Gio Alonzo, puno ng drama, biro, at ang walang katapusang pang-aasar sa kanyang sekretarya. Pero sa loob-loob niya, nagpapasalamat siya kay Isabela. Kung wala ito, siguradong bagsak na ang kumpanya nila. At wala na rin siyang makukulit sa araw-araw niya. May dala po akong gamot, sir, mahinahong sabi ng sekretarya habang inilalabas ang kanyang pouch na may Hello Kitty. Pinakita niya ang maayos na nakaayos na mga gamot sa loob nito. Ang tiyan ko rin. Ouch! Ang sakit. Mukhang sa kinain ko ito kagabi dahil late na akong kumain, dagdag ni Gio, sabay hawak sa kanyang tiyan. May Biogesic, Kreml S, at Alaxan din po akong dala. Kung masakit rin ang ulo nyo, may mga gamot din ako. Napatigil si Gio sa pagsasalita, hawak pa ang kanyang panga, nang mabilis siyang putulin ng kanyang sekretarya. Kung masakit po ang ngipin nyo, may dala akong ibuprofen, mefenamic, at dentist choice. Kung masakit po ang lalamunan nyo, may dala akong Strepsils at Bactidel. Kung inuubo at sinisipon po kayo, may dala rin po akong Solmox at Neozep, sunod-sunod na sabi nito, na para bang kabisado na ang lahat ng posibleng idailan ni Gio. Mabilis ngunit walang emosyon ang tono ng boses ng sekretarya, na nagpatigil kay Gio. Laglag ang panganyang napatingin lamang sa kanya. Mukhang wala talaga akong takas dito, bulong niya sa sarili. Ang totoo, Secretary ba kita o doktor? Gulat niyang tanong sa sekretarya. Kabisado ko na po kasi ang mga palusot ninyo, kaya lagi na akong handa, sagot nito nang walang alinlangan. Kaya ngayon, bumangon na po kayo, maligo, at magbihis. Wala na kayong takas, Mr. Alonzo. Napakamot ng ulo si Gio, halatang wala nang ibang magagawa. Padabog siyang kumuha ng tuwalya habang sinama ng tingin ng sekretarya, na tila walang pakialam sa kanyang reaksyon. Ewan ko ba kung ipagpapasalamat ko o hindi na ikaw ang naging sekretarya ko, bulong niya sa sarili habang naglalakad patungo sa banyo. Dinaig mo pa ang nanay Rosario ko. Well, pareho naman kasi kayo ng pangalan. Kulang na lang, hilutin mo rin ako. Sa sobrang overqualified ng kanyang sekretarya, minsan ay naiisip ni Gio na parang nanay na rin niya ito. Para na rin itong boss, at siya naman ang empleyado. Pero kahit ganoon, wala siyang reklamo. Totoo naman kasi, kung pwede lang, ipapalit na niya ang sekretarya bilang CEO ng kanilang kumpanya. Kung gugustuhin lamang ni Isabela. Bakit naghuhubad ka ng damit? Tanong ng sekretarya, halatang nagulat nang magsimulang maghubad si Gio. Kasi maliligo ako, sagot ni Gio na may halong sarkasmo.
Ibig kong sabihin, bakit sa harapan ko, tanong muli ng sekretarya, ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba at pag-aatubili ang boses nito. Namula ang mukha ng sekretarya, na bihirang-bihira niyang makita. Parang kamatis. You know what, Secretary Isabela Cruz? Nasa bahay kita, and this is my room. What do you want me to do? Sagot ni Gio na may halong pangaasar, saka siya lumapit dito. Agad namang umatras ang sekretarya, halatang hindi komportable. Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako. Ang cute mo kasing mag-ulat. Pasensya na po, sir. Lalabas na ako, mabilis na sagot ng sekretarya bago ito umalis ng kwarto. Natatawang napailing si Gio habang isinasampay ang tuwalya sa balikat. Matagal na niyang inaasar ang sekretarya, ngunit ngayon lang niya ito nakitang tila naaapektuhan. Siguro, crush din ako nito, bulong niya sa sarili na nakangisi. Pogi mo kasi, bulong ni Gio sa sarili habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Pinflex niya ang kanyang mga braso at ngumiti. Pinagsamang jeans ba naman ng isang Ricardo Alonzo at Carmela Alonzo? Pogi talaga ang kalalabasan, dagdag pa niya bago tuluyang pumasok sa banyo. Pero sa totoo lang, mas gusto niyang maging mahusay na painter kaysa maging successful businessman. Pagdating sa opisina, masiglang bumati si Gio sa lahat ng empleyado. Good morning, aniya habang nakangiti at kamakaway sa mga nadadaanang staff. Hi, magandang umaga sa inyo. Kain na po kayo, bati niya sa iba. Hi, Manong Ben. Good morning. Ano yan, kape na naman. Lakas maka-energize, biro niya pa. Bawas-bawasan mo rin yan. Ang taas ng sugar. Hi, good morning. Accounting Department. Fighting, masigla niyang sigaw, dahilan upang magulat ang ilan sa mga empleyado. Sanay na ang mga tao sa Sanford Industries sa ganitong ugali ni Gio, ngunit hindi pa rin maiwasan ng ilan na maiyang mag-react sa kanyang pagiging approachable at masayahin. Para silang artista. Sa elevator, tinanong niya ang kanyang driver na si Ramon Villanueva. Okay na ba yung pinabili ko, Kuya Ramon? Sabay tingin sa dala nitong cellophane. Yes, sir. Kumpleto po lahat yan, sagot ni Ramon na may bahagyang ngiti. Wow, nice, masiglang sagot ni Gio, sabay tapik sa balikat ng driver. Nga pala, here's my card. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, libre ko. Bilhan mo rin ang pamilya mo, dagdag niya, sabay kindat. Pero huwag yung pagkamahal. Baka magalit si Secretary Isabela. Nako, sir, kakahiya. Huwag na lang po, sagot ni Ramon habang nahihiya at nagkamot ng ulo. No, I insist. Hindi ka pa nasanay sa akin, sagot ni Gio, sabay bulong, basta, bilhan mo ako ng mga canvas, saka paintbrush, pati na rin mga pintura. Naubos ko na kasi kagabi. Ang ganda kasi ng sunset eh. Nilagay niya ang card sa bulsa ng polo ni Ramon. Sige, Kuya Ramon. Mag-iingat ka. Bye. Salamat. Drive well, sigaw niya bago tuluyang sumara ang elevator. Pagdating sa opisina ng kanyang sekretarya, masiglang binati ni Gio si Isabela. Good morning sa pinakamaganda kong sekretarya. Sa buong Pilipinas. Hindi man lang tumingin si Isabela mula sa kanyang laptop. Need ko na bang magpa-schedule ng ophthalmologist para i-check ang mga mata niyo, sir? Tanong nito ng malamig, tinutukoy ang sinabi ni Gio. Don't worry, Secretary Isabela Cruz. Mas stealthy pa ang mata ko kaysa sa mga relasyon ng iba dyan, sagot ni Gio na may halong biro, sabay pisil sa pisngi ng sekretarya. Aray, yung pisngi ko, sir. Mamamagayan, reklamo ni Isabela habang hinahaplos ang pisngi niya. Hi, ewan ko ba, Secretary Isabela Cruz. Nakukumpleto agad ang araw ko kapag kinukulit kita, sabi ni Gio habang nakangiti at nakapatong ang mga paa sa mesa. Sa tingin mo, Secretary Isabela Cruz, gwapo ba ako? Tanong niya na may halong pangaasar. Napailing na lang si Isabela, ngunit hindi na siya sumagot. Isa lang ang sigurado, ang araw nila sa Sanford Industries ay hindi kailanman magiging boring habang naroon si Gio Alonzo. May the best man win. Isang mahabang katahimikan ng bamalat sa opisina. Napataas ng kilay si Gio habang nakatingin sa kanyang sekretarya, nag-aabang sa sagot nito.
Hindi mapigilan ni Gio ang ngumiti, tila ba nag-e-enjoy sa kanyang pang-aasar. Anong klaseng tanong po yan, sir? Tanong ni Isabela Cruz, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang laptop. Ang mga daliri nito ay patuloy na nagtatype, tila walang balak patulan ang tanong ng kanyang boss. Trabaho po tayo, Mr. Alonzo. Sige na, sagutin mo na. Wala namang mawawala, pangungulit ni Gio, sabay lakad papalapit sa mesa ng sekretarya. Dinaganan pa niya ang mesa nito. Napabuntong hininga si Isabela bago sumagot. Siyempre po, wala namang ginawang pangit ang Diyos, sagot nito ng walang emosyon. Pantay-pantay po ang lahat. Biglang napalapad ang ngiti ni Gio at malakas na pumalakpak. Tama ka dyan, Secretary Isabela Cruz. Sa bilyon-bilyong taong nilikha ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay sa kagandahan at kagwapuhan. Pero alam mo, napapaisip ako. Naglakad-lakad si Gio pabalik-balik sa harapan ng mesa ni Isabela, tila ba iniisip ang susunod niyang sasabihin. Bakit parang mas lamang ako, bulong niya sa sarili, sabay ayos ng buhok sa harap ng salamin na nasa gilid ng opisina. Napapaisip ako, nung nagpaulan ba si Lord ng kagwapuhan, nalunod kaya ako sa baha? Kasi, Secretary Isabela Cruz, napaka-perfect ko talaga, Dinaganan pa ng pag-wink, habang pinupuri ni Gio ang sarili, kagat labing tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, tila ba ini-enjoy ang bawat sandali. Samantala, nanatiling nakatunganga si Isabela habang pinagmamasdan ang boss niyang tila nawawala sa sarili. Alam niyang may pagka-immature ito, pero mukhang lumalala na ang pagiging makulit nito. Kailangan nang dalhin sa mental. Ngayon, sa tingin mo, Secretary Isabela Cruz, seryosong tanong ni Gio habang dahan-daang lumalapit sa sekretarya, kung ako na lang ang natitirang lalaki sa mundo, pakakasalan mo ba ako? At wala nang opsyon na maging single? Napalunok si Isabela at mahigpit na napahawak sa armrest ng kanyang swivel chair. Habang papalapit si Gio, hindi niya maintindihan kung bakit parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mas gamwapo ang mukha ng boss niya sa kanyang paningin, at tila nakakasilaw ang ngiti nito. Sa sobrang lapit ng mukha ni Gio sa kanya, naamoy niya pa ang mamahaling pabango nito. Oo naman, biglang nasabi ni Isabela, na tila wala sa sarili. Halos hindi niya napansin ang kanyang sagot. Baka mahal ko na siya? Ganun ba? Sagot ni Gio, hindi napagtanto ang sinagot ng sekretarya. Oh, kasi naman, napaka-perfect ko, guwapo, mayaman, talented. Ano pa bang hahanapin mo? Ngunit biglang nagbago ang tono ni Gio. Malakas niyang inilapag ang isang puting sober sa mesa ni Isabela. Napahawak siya sa ulo at parang nawala ng balanse. Nahihilo ako. Nandidilim ang paningin ko, Secretary Isabela Cruz. Nag-aalalang tumayo si Isabela. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya, nag-aalalang nakatingin sa boss. Nako, baka nagka-COVID ulit. Bakit? Hindi ako okay, sigaw ni Gio, sabay turo sa sobra. Sa tingin mo ba okay ako, Secretary Isabela Cruz? Kaisa-isang sekretaryang pinagkakatiwalaan ko, iiwan ako. Ano na lang mangyayari sa buhay ko? Iiwan? Tanong ni Isabela, halatang naguguluhan. Ano ba itong pinagsasabi niya? Oo, bakit mo ako iiwan? Napaka-perfect ko na, di ba? Wala kang makikitang boss na kasing gwapo ko at mataas magpasweldo. Pero bakit? Bakit ako iiwan ng sekretarya ko? Napailing si Isabela at tumigil sa pagtayo. Kinuha niya ang sobra at mahinahong binuksan ito. Sir, magli-leave lang po ako, paliwanag niya. Halatang pinipigilan ng tawa sa pagiging uwa ng kanyang boss. Hindi po yan resignation letter, dagdag niya, sabay abot ng sobre kay Gio. Hindi ko naman siya kayang iwan. Nagulat si Gio at mabilis na kinuha ang papel sa loob ng sobra. Binasa niya ito ng mabuti, at napakagatlabi siya sa hiya nang makita ang nilalaman. Batch reunion po namin sa susunod na araw, kaya magli-leave ako, paliwanag ni Isabela. Halos mapunit na niya ang papel. Leave for reunion, tanong ni Gio, na agad namang napaupo ng maayos. Pilit siyang umiti, halatang awkward. Alam ko yan. Alam ko naman na hindi mo ako iiwan. Nagpa-practice lang akong mag-acting kanina. May sinalihan kasi akong workshop, alam mo na.
Pogi ang boss mo, sayang naman kung hindi makikita sa TV. Kunwaring may kausap sa telepono, lumabas si Gio ng opisina. Oh hello. Oo, papunta na ako dyan. Oo, workshop nga. Sige, sige, sigaw niya, habang mabilis na tumakbo palabas. By the way, Secretary Isabela Cruz, breakfast yang nasa cellophane. Kumain ka na, gusto mo, sabayan pa kita pahabol niya habang nakasilip sa pintuan. Mabilis na lumipas ang mga araw, at dumating na ang araw ng high school reunion ni Isabela. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas nauna pang dumating si Gio kaysa sa kanyang sekretarya. Nakapamulsa si Gio habang bitbit ang isang baso ng wine. Nakatayo siya malapit sa glass wall ng venue sa The Peninsula Manila, tahimik na pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba. Uso pa pala ang mga batch reunion ngayon, bulong niya sa sarili. Mga cheap na paaralan lang siguro ang gumagawa nito. Wala naman akong balita na nagaganap ang ganito sa Ateneo ko. Ang taas ng pride niya. Tinanong niya ang bartender sa tabi, uso pa ba to? Para po sa mga seniors. Napailing lang ang bartender at tipid na sumagot, wala po akong alam dyan, sir. Napangiti si Gio. Well, mukhang interesting ang gabi. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag dumating na si Secretary Isabela Cruz. Malaman kaya ang mga sikreto niya? Sa gitna ng tahimik na pag-inom ng wine, napailing si Gio habang pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba mula sa glass wall ng hotel. Oh, bakit ba kasi? Kabaduyan lang naman yang mga reunion na yan. Magyayabangan lang sila dyan sa mga narating nila sa buhay. Tapos, lalaitin pa yung mga matatalino noon pero hindi umunlad, komento niya, may halong pag-aalipusta. Pero hindi naman ganoon si Isabela. Naputo lang kanyang pagmumuni-muni nang magsalita ang waiter na nag-aabot ng alak. Toxic po talaga minsan ang mga ganyang event. Pero, sir, hindi po kasi ako nakapag-high school, sagot nito ng may halong kaba. Natigilan si Gio at napatingin sa waiter. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Ganun ba? Okay, sagot niya, sabay kibit balikat. Waring wala siyang maisip na isagot pa, kaya't bumalik siya sa paglalaro ng hawak niyang baston. Habang iniinom ang natitirang wine sa kanyang baso, mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang stylist na kakilala ng kanyang nanay Rosario. Hello, ayos na ba ang lahat? Siguraduhin mong presentable siya. Pinadala ko na rin dyan ang mga pinabili kong damit, mariing utos ni Gio sa kabilang linya. Dapat maganda ang baby Isabela niya. Ngunit ang sagot ng stylist ay tila may dalang masamang balita. Sir Gio, may problema po, nagsimula ito, halatang nag-aalangan. Napahilot ng sentido si Gio, tila nararamdaman na niya ang paparating na aberya. What happened ba? Tanong niya, puno ng inis. Nako naman, ayaw niya pong magpaayos, sir. Pinilit na po namin, pero tumakbo siya. Sinubukan naming habulin, pero nakatakas po siya. Hala, ang mahal-mahal pa naman ang gown na pinabili niya. Napailing si Gio at napahampas ng noo. Oh, Secretary Isabela Cruz. Ang tigas talaga ng ulo mo, bulong niya sa sarili habang muling ininom ang natitirang wine. Hindi niya mapigil ang mag-alala para sa sekretarya. Ang nais lang niya ay protektahan ito mula sa mapanghusgang mata ng mga tao, lalo pat alam niyang maraming mapanlait sa ganitong klaseng okasyon. Paglipas ng ilang minuto, napansin ni Gio ang pagdating ni Isabela sa venue. Pinagtitinginan siya ng mga tao, at may ilan pang halatang pinagtatawanan ang suot nito. Napabuntong hininga si Isabela habang dahan-daang naglalakad papasok sa hotel. Ang suot niya ay isang simpleng vestida at isang sling bag, hindi man masyadong elegante, ngunit maayos naman. Wala siyang pakialam sa mga titig o bulong-bulungan ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya ay ang paggalang sa hiling ng kanyang dating guro na dumalo sa reunion. Is that Isabela Cruz? Hala, akala ko ba change is constant? Bakit parang hindi siya nagbago? Ang badoy pa rin ang pananamit niya, bulong ng isang babae sa kaibigan nito. Napaka-fashion creep niya talaga, no? Once a badoy, always a badoy, sagot naman ng isa. Narinig man ni Isabela ang mga bulong-bulungan, pinagsawalang bahala niya ito.
Hindi ko naman ikakayaman ang opinyon nila, naisip niya habang patuloy na naghanap ng mauupuan. Mas mahal pa ang Meralco bill namin sa mga opinyon niyo, pabulong niya pa. Ngunit tila naging mahirap ang kanyang paghahanap. Tuwing may makikitang bakanteng upuan, agad itong sinasakop ng gamit ng mga nakaupo roon. Sorry, may nakaupo na rito, palusot ng isang babae habang inilalagay ang bag sa bakanteng upuan. Sa iba namang pagkakataon, sinasabing, may ginagawa ang mga tao, kahit halatang ayaw lang siyang paupuin. Sa taas ng hotel, kitang-kita ni Gio ang lahat ng nangyayari. Napapailing siya habang pinapanood ang mga tao. Aba, ang kapal ng mukha ng mga yan. Mukha kayong pusit na ginawang suman sa suot nyo, pero kayo pa ang mapanghusga, inis na bulong niya habang hawak ang baston. Pero kailangan niyang magtimpi. Habang tumatagal, lalong naiinis si Gio. Paupuin niyo na kasi siya. Kapag napuno ako, walang reunion na magaganap dito sa hotel ko, sigaw niya sa sarili, sabay akmang ihahampas ang baston sa sahig. Kaya nga siya tumayo eh. Sir Sanford, okay lang po ba kayo? Tanong ng assistant na nasa tabi niya. Napatingin si Gio sa assistant, saka mabilis na tumayo. Ah, oo naman. Nag-e-exercise lang ako, sagot niya, sabay squat at kunwaring nag-stretching habang hawak ang baston. Healthy pa rin. Sa sobrang inis, kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan ang manager ng hotel. Magdala kayo ng sofa sa hall ng hotel. Paupuin niyo si Isabela Cruz doon. Oh, yung pinakamalambot at pinakamaganda. Fast, mariing utos niya bago ibaba ang tawag. Kahit wala na akong sofa sa kondo. Ilang sandali pa, lumapit ang isang staff kay Isabela. Miss Isabela Cruz, magalang nitong tanong. Ah, ako po. Bakit? Sagot ni Isabela, halatang nagtataka. Ano naman kaya ito? Sumunod po kayo sa amin. May hinanda pong upuan para sa inyo, sabi ng staff. Napalingon ang mga tao, nagtataka kung bakit biglang pinapansin si Isabela. Nagulat si Isabela nang makita ang isang magarang sofa na inilagay sa gitna ng hall. Napanganga na lang siya. Seryoso? Dito po, tanong niya sa staff, hindi makapaniwala. Opo, inilaan po yan para sa inyo, sagot ng staff habang magalang na inaayos ang sofa. Napaupo na lang si Isabela, bagaman nagtataka kung sino ang nagpaayos nito. Habang nakaupo, sinubukan niyang huwag pansinin ang mga titig ng kanyang mga kabatchmate. Masyado namang maluho ito. Sa taas ng hotel, pasimpleng sumilip si Gio mula sa pintuan. Nang mapatingala si Isabela sa kinatatayuan niya, mabilis siyang damapa sa sahig upang hindi siya makita. Lintik, muntik na yon, bulong niya sa sarili. Kailangan ko pa bang magtago? Sir, okay lang po ba talaga kayo? Tanong muli ng assistant. Baka nababaliw na siya eh. Oo nga, nag-e-exercise lang ako, sabi eh. Doon ka na nga, bulyo niya, sabay kunwaring nag-push up sa sahig para hindi halata ang kanyang ginagawa. Ang sakit sa likod. Natapos ang programa bandang 7:00 ng gabi. Habang ang iba ay nagrereklamo na sa sakit ng likod mula sa matitigas na monoblock chairs, komportableng nakaupo si Isabela sa malambot na sofa. Hindi man niya alam kung sino ang may pakana nito, alam niyang may isang tao na tahimik na nagmamalasakit sa kanya. Salamat, pabulong niya pa. Isabela Cruz, buti naman at pumunta ka, nakangiting bati sa kanya ng dating guro na si Mrs. Reyes. Napangiti naman si Isabela Cruz at nagmano rito. Masaya po kung makita ka ulit, ma'am, bati niya pabalik. I hope nag-e-enjoy ka. Ha, usap na lang tayo mamaya. Medyo busy pa sa preparation para sa dinner niyo eh. Nilapitan lang kita para kamustahin. Mas gumanda pa ito sa kanya? Sige po, ma'am. Mamaya po, kaagad na naglakad palayo ang dating guro kaya naupo na lang ulit si Isabela Cruz sa sofa. Noong kainan na, ay hindi muna tumayo si Isabela Cruz, pinona niya muna ang mga kaklase na kumuha ng pagkain. Ayaw niyang makipag-gitgitan dito at nang makitang nakakuha na ang lahat, tumayo siya at nagtungo na sa table. Hindi siya maramaw katulad ng iba. Ngunit wala na siyang pagkain na nadatnan doon. Hala, sorry po, ma'am. Akala po namin nakakuha na ang lahat, kaya inubos na namin yung konting natitira sa last na kumuha.
Pasensya na po talaga, ma'am, paulit-ulit na hingi ng tawad ng Sered sa kanya. Tumango lang si Isabela Cruz at bumalik na sa upuan. Napatingin siya sa mga kaklasing nagtatawanan at parang pinapainggit siya sa mga kinakain nito. Napahawak na lang ng tiyan si Isabela Cruz at kumuha ng candy sa bag niya. Di bale, sa labas na lang ako kakain, bulong niya at kinain na ang candy. Ngunit hindi mapakali si Gio habang pinagmamasdan ng sekretarya na walang makain at halatang inaasar ng mga kaklase nito. Napahilamos siya ng mukha habang nagpipigil ng gigil at pabalik-balik sa nilalakaran niya. Bumuga siya ng hangin at tinawagan ng chef ng hotel. Bigyan niyo ng napakasarap at napakamahal na pagkain ang sekretarya ko, or you're fired. Maliwanag, inis niyang sigaw. Hindi naman madalas mag-init ang ulo ni Gio, palagi siyang composed at nasa katinoan para kontrolin ang kanyang galit. Ngunit pagdating talaga sa kanyang sekretarya, mabilis siyang map-icon, lalong-lalo na kapag inaapi ito. Parang kapatid niya, lobster bisque at wagyu beef carpaccio with parmesan and arugula for your first course. Pan-seared duck breast with sherry reduction and sea bass with saffron beurre blanc for your second course, madam. For your dessert, we serve you chocolate souffle with vanilla bean ice cream, eleganteng saad ng chef habang isa-isang inilalaan iyon sa harapan ni Isabela Cruz. Napanganga naman si Isabela Cruz sa ginagawa ng mga ito at mas lalong nahihiya siya nang makitang pinapanood siya ng lahat na may halong inggit at pagtataka. May pa-slow clap pa ang iba. Mawalang galang na po, pero kanino po to galing? Tanong ni Isabela Cruz. Sobra naman ito. Hindi po pwedeng ipagsabi, ma'am. Malilintikan po kami. Kumain na lang po kayo, sagot naman ng isang server at umalis na. Ang dami nito. Paano ko to uubusin? Nakangangalang at nakatunganga si Isabela Cruz sa harap ng maraming pagkain. Clarice Mendoza, maglaway kayo. Sekretarya ko pa talaga ang aapi-apihin nyo, ha? Nakangising saad ni Gio habang nakaupo sa sofa at may hawak na white wine, habang nakamasid pa rin sa kaganapan sa ibaba. Satisfied siya sa mga nangyayari. Nakarating na siya sa level 10. Matapos kumain ni Isabela Cruz, kaagad na kinuha iyon ng mga waiter. Hoy, Badoy, pa-special treatment ka pa dito. Akala mo naman kung sinong napaka-successful. Nag-loan ka siguro, no? Para mag-feeling mayaman, inis na sabi ng babae na siyang nang-iinis kay Isabela Cruz kanina. Isa ito sa mga nambuli sa kanya noon sa high school. Si Clarice Mendoza. Ngunit wala naman siyang pakialam sa mga ito kaya dinadaan na lang niya ito sa tingin. Hoy, kinakausap ka namin, sigaw nung isang babaeng kasamahan nito. Ikaw na pangit na Badoy, wala ka pa ring modo. Parang hindi ka nag-mature. Wow! Coming from you na nanunugod na lang ng walang dahilan, walang emosyon na sabi ni Isabela Cruz. Sa ating dalawa, ikaw ang mas immature. Ipa-check up mo na yan, may sakit ka na sa utak, dagdag niya. Ang lakas ng loob niya. Aba, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na ako ang may-ari ng SDG Holdings, bulyo ni Clarice na ikinagulat naman ng ibang mga nasa reunion. Si Clarice Mendoza, ang SDG na hindi mababayaran kaya nagtatago na lang. But here you are, makapal pa rin ang mukha na tumapak sa isa sa mga property ng Sanford, walang gana na sabi ni Isabela Cruz. Kilalang kilala niya ang babaeng ito, halos siya na ang nagmamay-ari ng kumpanya. Ano kaya ang binabalak nito? Namumula naman sa galit ang babae at pinagtitinginan na siya at pinag-uusapan. Tumahimik ka, Badoy. Kamanang manamit at malalaki ang eyeglass na parang lola, inis na sabi nung babae. Maganda ka nga, lubog ka naman sa utang. At least ako, walang LW na tinatakasan, dagdag ni Isabela Cruz. Ayaw niya sanang pumatol sa pagiging makitid ng utak nito, ngunit talagang sinasagad siya nito. At saka, hindi ka naman talaga kagandahan. Kapag hindi ka nag-makeup, para kang zombie, pabulong niya pa. Hinublot nung babae ang balikat niya para iharap sa kanya at sampailan. Napapikit na lang si Isabela Cruz at hihintayin sana ang sampal nito nang hindi iyon mangyari dahil isang kamay ang samalo dito. Hindi makapaniwala si Clarice na may pumihil sa kanya. Nako,
Hindi deserve ng kamay na to ang damapo sa pisngi ng fans ko, sambit ni Gio sa kakumuha ng alcohol spray sa lamesa at inisprayan ng kamay nito, pati na rin ang buong katawan at mukha. Si Gio Alonzo, ang nagligtas sa kanyang prinsesa. Ikaw na germs ka. Nakaligtas ka lang sa 99.99% ng safeguard, dito ka na agad nagkakalat. Dinungisan mo pa talaga ang mukha ng baby loves ko, sabay spray ulit ni Gio sa babae na kinasigaw nito sa inis. Ano ba? Shit ka. Sino ka ba? Bakit ka nangingialam? Inis na ito. Sabihin na lang natin na ako ang napakagwapo at perfect na owner nitong hotel na kinatatayuan mo. Oops. Huwag ka munang humanga sa pagkamangha, maliit na bagay lang to. Wala pa to sakaling kinggan ng yaman ko. Bilhin pa kita, Okay ka lang ba, baby loves? Hindi ka ba nila sinaktan? Pagdadrama ang tanong ni Gio dito sa kainayos ang suot niya. Nasaan na ba ang camera? Sir, anong ginagawa niyo? Bulong na tanong ni Isabela Cruz sa boss. Nagulat siya sa biglaang pagdating nito. Comendat lang sa kanya si Gio at nilapit ang bibig nito sa tenga niya. Sakyan mo na lang, Secretary Isabela Cruz. Kanina pa ako nagtitimpi sa mga to. Gusto ko na silang ipack-in sa peteng, bulong ni Gio. Saka bumalik si Gio sa pagkakangiti. Pero ganito ang treto niyo sa fiancé ko? Umalis na kayo ngayon sa hotel ko. Guardia, paalisin niyo ang mga ito, galit na sigaw ni Gio na ikinigtot na ta. Natakot na ang lahat. Inis na sabi ni Gio at hinayla si Isabela Cruz palabas ng hotel. Nahati naman ang mga tao para makadaan. Si Gio, hila-hila siya, halos karamihan sa mga cellphone ay nakatutok sa kanila at pinag-uusapan na sila. Baliw ka na talaga, sir. Bakit mo yun ginawa? Alam mo ba ang magiging epekto nito bukas? Para tayong artista, inis na saad ni Isabela Cruz. Bakit ba kasi ang hilig-hilig nitong gumawa ng eksena? Pagkarating nila sa labas at inagaw dito ang kamay niya. Wala na akong pake. Clear ko. Bakit ba ang hilig-hilig? Sino ka ba talaga? Manghimasok sa buhay ko, problemado, saad ni Isabela Cruz. Bakit, bawal ba? Boss mo ako. Nag-aalala lang ako sa sekretarya ko, yun na nga Boss lang kita, pero kung makaasta ka, parang hindi maipagpatuloy ni Isabela Cruz ang sasabihin niya dahil na rin sa hiya. Kung yun ang inaalala mo, Gio, manghimasok ka rin sa buhay ko para quits na tayo. Go, wala naman akong paki, basta ikaw, sekretarya. Medyo namambat na rin ang puso ko sa kanya. Isabela Cruz, hindi mo naiintindihan. Ano bang mali kung nag-aalala ako sa'yo? Ano bang mali sa pagiging concern ko? Secretary Isabela Cruz, masyado kang nagpadalos-dalos. Mas lalo ka patuloy pinag-uusapan. Paano kung nanlaki ang mga mata ni Isabela Cruz nang bigla siyang silin ng halik ni Gio? Sinubukan niyang itulak ito, ngunit mas naging mapusok ito sa panghahalay sa kanya. Kaya tuluyan na siyang nalunod sa halik nito. Isang klik ng kamera ang nagpatigil sa kanila, at doon na lang nila napansin na pinapanood na pala sila ng mga taong kalalabas lang ng hotel. Mabilis na hinayla ni Gio si Isabela Cruz at pinasakay sa kotse niya. Kuya Ramon Villanueva, pahatid si Secretary Isabela sa apartment niya, sabay tapik sa kotse at humarurot na ito ng takbo. Sigaw ni Gio kinabukasan at nagpagulong-gulong sa kama. Sinabunutan niya ang buhok niya, pero hindi pa rin siya nilulubayan ng alaala sa nangyari kagabi. Nababaliw ka na, Gio. Bakit mo hinalikan si Secretary Isabela Cruz? Bakit? Buwisit ka. Nakakahiya ka, sigaw niya at gamulong sa kumot niya hanggang sa maging tila suman na siya na nakarolyo dito. Parang gusto ko na lang magpakain sa lupa. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Mabilis na tumayo si Gio, suot pa rin ang pajama niya, at nagmamadaling pumunta sa laptop niya para mag-search sa Google, How to Become Invisible from Your Secretary. Paano maging hangin na tao, bulong niya habang nagtatype. Nakakainis, sigaw ni Gio at padabog na sumandal na lang sa swivel chair niya. Hindi muna ako papasok ngayon. Tama, hindi ako pwedeng makita ni Secretary Isabela Cruz. Hindi pwede, nakakahiya. Paano ko siya haharapin? Kagat-kagat ko ang labi, ang sabi ni Gio at nagpabalik-balik sa nilalakaran niya.
Bumalik siya sa pagkakaupo at nag-scroll sa mga websites. Ano? Totoo? Sigaw ni Gio at nalaglag sa kinauupuan sa kadahilan ng dahan-daang umatras. Habang nasa sahig pa, laman lang naman ng balita ngayon ang pag-aani niya kay Isabela Cruz bilang fans niya at ang picture ng paghahalikan nila sa tapat ng hotel. Trending topic pa sila. Gulat na sigaw ni Gio nang makitang kumalabog ang pinto ng kwarto niya. Sanford, Mr. Alonzo, lumabas ka't mag-usap tayo, sigaw ng pamilyar na boses sa labas. Nanlalaki ang mga mata ni Gio at mabilis na lumundag sa kama niya at nagtalukbong ng kumot. Nako, si Nanay Rosario. Sanford, sigaw ulit nito at kinalabog ang pinto. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, nanginginig at pabulong na dasal ni Gio sa loob ng kumot. Matapos iyon, biglang tumigil ang pagkalabog ng pinto, kaya naman napatigil rin siya. Ramdam na ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang paligid at agad na nilabas ang ulo sa kumot para sumilip. Baka wala na siya. Gulat na sigaw ni Gio nang bumungad sa kanya ang nakahalukip-kip na sekretarya at kaagad na piningot ang tenga niya para ilabas sa kinatataguan. Aray! Secretary Isabela Cruz. Aray! Huwag! Ang tenga ko! Masakit! Aray! Nakangiwing reklamo ni Gio nang dalhin na siya ni Isabela Cruz sa sala. Mag-uusap tayo, Sanford. Kung ayaw mong matanggalan ng isang tenga, umayos ka, banta nito sa kanya. Tila maamong tupa namang napatango si Gio at yumuko dahil sa hiya. Hindi niya kayang harapin ngayon ang kanyang sekretarya. Sa sobrang hiya, pabalik-balik ang lakad ngayon ni Isabela Cruz sa harap ni Gio habang si Gio naman ay nakayuko lang at pinaglalaroan ang daliri. Paano mo to aayusin, sir? Malaking gulo at ingay ang ginawa mo, problemadong saad ni Isabela Cruz. Ang lala ng sitwasyon. Ba't sabi ko, mag-iingat ka sa mga ginagawa mo? Isa kang Sanford, isang business magnet. Ang apelyidong nakakabit sa pangalan mo, kasikat mo na ang mga artista. Kaya prone ka din sa issues. Hindi ko naman alam na lalaki ng ganito. Nainis lang ako sa mga umaapi sayo, bulong namang saad ni Gio. Ano ba kasing pumasok sa isip niya? Problemado pa ring nakatayo si Isabela Cruz habang nag-iisip ng solusyon, at nakaupo lang si Gio. Biglang nagring ang cellphone niya at nakita niyang Nanay Rosario niya ang tumatawag. Hello, bati ni Gio nang sagutin ang tawag. Geoffrey Sanford, lintik kang bata ka, bakit hindi mo to sinabi sa amin? Kinakailangan ko pang makita sa balita para malaman to. Kalma. Let your hands explain. Huwag mo akong makalma. Kalal, Gio, anong gayuma ang pinainom mo sa Isabela Cruz ko at napasagot mo siya? Alam kong hindi mo abot ang standard niya at hindi siya pumapatol sa gaya mo. Aray, anak mo ba talaga ako? Pogi naman ako, nakabusangot na sagot ni Gio. Pumunta kayo ni Isabela Cruz dito now. Kailangan nating mag-usap para sa kasal ninyo. Guguho na ang mundo niya. Kasal, gulat na saad ni Gio at napatulala na lang. Ibaba ang ina ang tawag. Kasal, gulat ring saad ni Isabela Cruz, nahihiyang napayuko na lang si Isabela Cruz habang nagsisimulang samubo ng pagkain. Kanina pa kasi siya tinitignan ng ina ng boss niya at nakangiti pa ito sa kanya. Kaya naman siniko niya ang boss na abalang sumusubo ng pagkain sa gilid. Muntik pa nitong mabuga ang kinakain kaya masama siya nitong tinapunan ng tingin. Kasalanan mo lahat ito, bulong niya pa. Narito sila ngayon sa mansyon ng magulang ni Gio sa Ayala Alabang. Nang tumawag ito, ay nagpumilit ang mga ito na papuntahin sila, kaya wala na ring nagawa si Isabela Cruz. Parang nagpaalam pa lang siya, ikakasal na siya agad? Anyways, masaya ako na ikaw ang mapapangasawa ng anak ko, Isabela Cruz. Wala na akong ibang babaeng may isip na kayang i-handle ang kaymaturang ni Gio kundi ikaw. Nanay Rosario, ang sama mo talaga sa akin, busanggat na sabi ni Gio. Baka hindi na siya mahal ng nanay niya. Hala, totoo naman Huwag kang ang bumusangot dyan, parang puwet ka ng manok, pairap namang buwelta ni Angela Alonzo, ang bunso niyang kapatid. Mas kamukha pa sila ni nanay kaysa sa kanya? Ate Madeleine, paano ka napao ng isang to?
Seriously, na-in-love ka dyan, nakangiwing dagdag ni Angela Alonzo at nandidiring tinaas baba ang tingin nito sa kuya niya. Baka gusto siyang sagasaan nito. Aba, hala, anong tingin mo sa akin? Walang may in love sa gwapo kong, sagot naman ni Gio. Gwapo daw? Itanong mo sa bulag, pang-iinis ni Angela Alonzo. Hindi man lang siya pinagtanggol. Oh, kita mo? Pumapatol pa sa kapatid. Pagpasensyahan mo na, Isabela Cruz, na sana'y hindi ka maperwisyo masyado kapag naging mag-asawa na kayo. Baka tumakas na si Isabela. Halos sabay na mabilaukan si Gio at Isabela Cruz sa kinakain nila nang banggitin iyon ng ina. Dali-dali agad silang kumuha ng baso. Hindi sila handa sa wedding bells. Nako, magdahan-dahan kayo, saad naman ng ina at sinalinan sila ng tubig na kaagad nilang ininom. Loakan mo na lang ang pangunawa mo, Isabela Cruz, at sakahaban mo ang pasensya mo. Huwag kang mag-asawa sa kanya. Ewan ko, normal ko namang pinanganak si Gio, pero bakit aking ganito? Mami naman, sumusobra na talaga kayo sa akin. Konti na lang, iisipin kong ampun lang ako, pagdadrama ni Gio, sabay haplo sa kanyang dibdib. Wala ba silang tiwala sa kanya? Ampun ka naman talaga, napulot ka lang sa tae ng kalabaw. Sobra na ang nanay niya. Dad, tignan mo, pinagtutulungan ako ng mga babae mo. Ipagtanggol mo naman ako, busanggat na sumbong ni Gio. Wala bang kakampihan sa kanya? Kumain na lang kayo, tipid lang na sagot ng ama. Wala talagang pag-asa. Nga pala, kailan niyo balak magpakasal nang masettle na namin ang wedding? Preferably this month dahil next month abala na kami ng wedding sa next few months, dagdag ng ama. Ang bilis-bilis naman. This month, halos malaglag pareho ni Gio at Isabela Cruz ang hawak nilang kutsara. Hindi kaya maging runaway bride si Isabela? Hindi pa nga nila naayos yung tungkol sa pagiging fiancé nila, ngayon naman ay ikakasal na sila. Oo, ba't pa naman natin patatagilin? Desisyon nyo yan. May pera naman tayo para ikasal kaagad kayo. You don't need to worry about everything dahil kami ng dad nyo ang maghahandle ng lahat. Nonchalant lang yan, pero mas excited pa yan sa akin, hansuwi naman ni Ricardo Alonzo sa asawa na namumula na. Kinakabahan na siya. Oo, ate, noong nalaman niyang ikaw ang mapapangasawa ni kuya, imbes na yung bola, yung paa niya ang nahampa niya dahil sa sobrang saya niya, dagdag naman ni Angela Alonzo. Pero bakit hindi niya ramdam ang excitement? Napayuko na lang si Ricardo Alonzo sa sobrang hiya at nagpatuloy sa pagkain. Hindi na niya makita ang mukha nito. In fact, binilhan na namin kayo ng bahay, kaya bukas na bukas rin lilipat na kayo roon, excited na ani ng ina. Hindi na nga niya alam kung anong gagawin. Siyang kinalaglagan ni Gio at Isabela Cruz. Kinabukasan din, walang nagawa ang dalawa. Natagpuan na lang nila ang mga sarili na nakatunganga sa malawak na salas ng magiging bahay nila at nakakalat na ang mga bagahe ng kanilang gamit sa paligid. Baka mas maganda pa ang kulungan sa kanila. Is this really happening? Hindi makapaniwalang sambit ni Isabela Cruz. I can't also believe na aabot sa ganito si mommy. Hindi ito ang naisip ko nang i-introduce kita as fiancé. Gusto lang kitang ipagtanggol doon sa mga bully. Baka nagka-demensya na rin ang mommy niya. Pwede naman nating sabihin ang totoo, sir. Hindi pwedeng mangyari to. Ayokong masaktan si mommy. Mukhang tuwang-tuwa talaga siya sa nangyayari. May point siya. The extent of doing this, kaya mo bang sabihin sa kanya? Hindi rin napakabait niya sa akin. Ayokong ma-disappoint din siya kahit paano. Nakabawi rin ako sa mga nagawa niya sa pamamagitan nito. Malaking pasasalamat niya talaga ito sa mommy niya. I guess, sakyan na lang natin ang larong ito. Hayaan na lang natin kung saan tayo dadalhin ang pagpapanggap na to. And if things will go worse, sisapakan talaga kita, Sanford. Kagagawan mo ang lahat ng to? Baka bugbugin niya talaga ito. Oh, naranasan na pala kayo. Do you like it? Isn't the place perfect? Excited na tanong ng ina ni Gio sa kanila. Masayang-masaya pa ang mommy niya. Tuliro lang na napatango-tango ang dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapaniwala na sa isang iglap lang ay magli-live-in na sila. Parang teleserye lang. Everything is now settled. Tara, ay tutur ko kayo, kaagad silang dinala ng ina sa master's bedroom.
Hindi ba ito nakakahiya? Malawak yon at may king-size bed. You two will share the bedroom. What? Mommy naman. Ito ang magiging kwarto nyo. Our room. Why? Magiging kwarto namin? Gulat na sigaw ni Gio habang si Isabela Cruz ay tanging panlalaki ng mga mata na lang ang nagawa. Ang awkward talaga. Silly. Of course, hindi na kayo mga bata para maging conservative. And besides, mag-asawa naman kayo, why not do it now? Sana makagawa kayo ng apo ko dito, bulong na sabi ng ina habang sinasarado ang pinto. And now, put CCTV around the houses, dagdag nito. Ha, CCTV? Pasiga na saad ni Gio. Parang sobra naman ata to. Nako, hindi ko naman Ivy violate ang privacy nyo. Hindi niya hahayaang bantayan sila 24/7. Siyempre, those places that will have your lovely-dovey moments ay walang camera, kusina lang, sala, tsaka palabas ng kwarto. I am here to guide you to, at hindi naman pwedeng magstay ako dito, so CCTV will do. Para na talaga silang Big Brother. Ano ba, Gio, anong napasok natin? Problemadong sabi ni Isabela Cruz at padaskol na naupo sa sofa. Kakauwi lang ng ina ni Gio at wala silang ibang maramdaman kundi stress. Wala man lang kasi silang magawa. Secretary Isabela Cruz, ungot ni Gio at stress na napahilamos ng mukha. Para lang tayong nagbabahay-bahay dito. Kasalanan mo talaga to, sir. Ikaw ang naglagay sa atin sa sitwasyon na to. Tulirong saad ni Isabela Cruz. Gio, sorry na. Malay ko ba na darating tayo sa ganito? Tama na ang drama. Sitwasyon na to, masyadong oo si mommy para gumawa ng ganito. Hindi na ako magtataka kung saan ka nagmana. Buntong hininga na sabi ni Isabela Cruz, gaya ng sabi mo, sakyan na lang natin. Isang buwan lang siguro. Sabihin na lang natin kay mommy na naghiwalay tayo. Pwede rin. Tapos, dapat ikaw ang nagloko. Ikaw ang may third party. Hala, why me? Gagawin mo pa talaga akong makasalanan? As if lang naman. Kahit na pwede namang iba, mga matured reason like we grow apart or we realize na may priority pa tayo sa isa't isa. Ikaw ang bahala, sir. Ikaw ang nagpasok sa atin sa sitwasyon na to. Ikaw din ang maglabas sa atin. Love, patali naman ang necktie ko. Naglalambing na ani Gio habang pakyut na kumukurap-kurap kay Isabela Cruz na siyang kinunot ng noon nito. Hindi siya sanay na tinatawag siya nitong love. Love, tawag ulit ni Gio at sumenyas senadorias pa sa mata, ngunit na statue lang si Isabela Cruz. Kailangan bang halikan pa kita para magising ka? Bulong na banta ni Gio. Sa gulat, natulak ni Isabela Cruz ang lalaki na ikinahiya nito sa sahig. Bigla naman siyang namula. Aray ko. Ano ba? Reklamo ni Gio. Anong halik? Masasapak talaga kita, sir. Wala to sa plano, yutal-yutal namang bulong ni Isabela Cruz habang tinutulungang patayuin si Gio. Ang bigat pa naman nito. Nasa harap tayo ng kamera, bulong ni Gio na siyang pinagtanong ni Isabela Cruz. Love. Oh love, ito na, alien na kita. Plastic na, sabi ni Isabela Cruz. Ang pangit ng suit na pinili mo. Para kang clown, bulong ni Isabela Cruz at ngumiti ulit, saka inayos ang necktie ni Gio. Brown out, gulat na sambit ni Gio isang gabi nang biglang mawala ng kuryente ang buong bahay. Oo nga, teka, wala ata tayong kandila. Paano to? Reklamo naman ni Isabela Cruz. Nakakatakot pa naman kapag madilim. Nis, nakangiting namang sabi ni Gio. Para bang sinasadya? Tuwang-tuwa ka pa talaga, naguguluhang ani Isabela Cruz. Siyempre, perfect moment to para magawa yung matagal ko ng gusto. Ano kaya ang binabalak nito? Halika, nagulat na lang si Isabela Cruz nang hilahin siya ni Gio at dalhin sa likod ng bahay. Ang sarap na kangiting ani Gio at naupo sa upuan, kaharap ang gawa nilang bonfire. Perfect sanang magluto ng marshmallow dito, kaso hindi ako nakabili. Wala ba siyang maisip na mas matinong gawin? Ang ganda ng langit, mukhang perfect ang lugar na to para mag-stargazing. Bamantong hininga si Gio at inuna ng dalawang braso habang nakasandal at nakatingala sa langit. Isa ito sa pangarap ko noon, ang magkampang. Kaso wala naman akong nakakasama. First time ko to,
and you should be honored, Secretary Isabela Cruz. Ikaw ang una kong nakasama, sabay ngiti ni Gio sa sekretarya na nakahalukip-kip sa suot nitong jacket. Mukhang naiiyak pa nga siya. Ikakasaya ko lang yan kung nakakadagdag ng sweldo ko, sagot ni Isabela Cruz. Parang wala naman siyang nararamdaman. Puro ka talaga pera, Secretary Isabela Cruz. Huwag mo munang isipin yan at enjoyin natin ang moment. Dinagananan pa ng pagkunot ng noo. Madali mong sabihin yan kasi pinanganak kang mayaman, nakangusong buwelta naman ng sekretarya. Bakit, may problema ba sa pagiging mayaman ko? Naguguluhang tanong ni Gio. Siyempre, problema niyo ay kung paano pagkakagastusan sa sandamakmak ninyong pera. Kami naman, we share the same struggle pa rin naman. Hindi porkit mayaman, ay masaya na. Problema nila palagi kung paano magkapera at mas maparami pa ang pera nila. May punto rin siya. Tama nga naman. May mga bagay din talaga na kami, mahihirap lang ang nakaka-relate kasi hindi yun nabibili ng pera. At yun ay I-enjoy ang bawat sandali ng buhay. Sapat na sa amin ang makakain araw-araw, kaya may oras kaming maging masaya sa mga simpleng bagay. Kaya nga mas na-appreciate ko ang mga moment na ganito kasi ito yung hindi madalas na nararanasan ng mga mayayaman, ang I-enjoy ang buhay. Abala sila sa pagpaparami ng pera na nakalimutan nilang may buhay din sila. Tahimik na paligid, malamig na simoy ng hangin, kumikinang na kalangitan, peace of mind. Isa to sa mga hindi nabibili ng pera, ang kapanatagan habang tinatamasa ang bawat sandali. Kaya nga hindi ako nagpapakasasa sa kumpanya. Hindi ako nagpapakahirap gaya ng ibang pinsan ko sa negosyo kasi iba ang gusto ko. Ang motto ko ay enjoy every moment kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya dapat gawin natin ang nakakapagpasaya sa atin. Hi, sir. Anong sir? Wala tayo sa trabaho, huwag kang tsaka magpanggap tayo. Panira naman siya ng moment. Sus, kinarir mo pa pala talaga ang pagiging fiancé natin naiiling na sabi ni Isabela Cruz. Alam mo bang naiinis ako sa'yo noon? Kasi napaka-carefree mo habang sub-sub ako sa mga dapat ay trabaho mo. Pero ikaw, nagsasaya lang, happy-go-lucky. Gusto na niya tuloy sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Napapaisip na lang ako, sayang kasi mas pinaburan ka na ng tadhana ng marangyang buhay, pero hindi mo naman sineseryoso. Napapaisip din talaga ako na siguro kaya ka ganyan kasi mayaman ka. Kaya kahit wala kang gawin, ay mayaman ka pa rin. Pero yun ang nagustuhan ko sa'yo. Alam na alam mo kung paano I appreciate ang buhay at maging masaya kahit sa mga simpleng bagay. Bakit ba kasi niya siya nagustuhan? Siguro, hinahanap ko lang ang inner child ko, yung childhood ko kasi puno ng pressure. Keso isa akong Sanford at anak ako ni na Ricardo Alonzo at Isabela Cruz Sanford na isang tanyag na businessman. Kaya dapat mag-excel din ako at maging gaya nila, lalo pa at ako ang magmamana sa mga major holdings ng angkan namin. Namuhay ako noon na puno ng pressure kaya hindi ko rin na-enjoy ang pagiging bata ko, at ngayon ko lang yun ginagawa. Ikaw, ano ba ang kwentong childhood mo? Huwag na, nakakahiya. Napakapangit ng childhood ko. Hindi kasing kulay o kasing saya ng inaasahan ng iba. Lumaki ako sa isang magulong pamilya. Maagang naghiwalay sina Papa at Nanay Rosario dahil sa pagiging lasinggero ni Papa. Desidido kong magpaiwan kay Papa kasi naaawa ako sa kanya, pero mali ata ang naging desisyon ko. Sa akin niya binubunton ang sama ng loob niya kay Nanay Rosario, at sa araw-araw, siyang umuuwing lasing at sinasaktan ako. Nakakatakot, bulong niya sa huli, Gio Cruz, bulong ni Gio. Hindi niya akalaing may ganitong klase palang pinagdaraanan ang kanyang sekretarya. Hindi ba siya pwedeng maging masaya? Noong bata pa lamang ito, yung pinaka-worst. Akala ko nagbago na siya. Dinala niya ako sa mall, binilhan ng masusuot, pinaganda, yun pala ibebenta niya ako sa isang dayuhang matanda. Sobrang takot ko noon, tumakbo ako at hindi na bumalik sa kanya. Kaya sa ampunan na ako, nagtagal doon. Dito din nagsimula ang trauma ko sa pag-aayos sa sarili ko kasi kapag ginagawa ko yun, parang bumabalik ang masasamang alaala sa akin. Ang sakit niya. I always dream of a fairy tale noon.
Dinodrawing ko ang sarili ko na si Cinderella ako at makakatagpo ako ng Prince Charming na babago sa buhay ko. Pero dahil sa nangyari, naudlot ang bata kong pangarap. Hindi ko na magawang tignan ang sarili ko sa maayos na lagay. Hindi ko na ma-imagine ang sarili ko bilang prinsesa noon kapag naglalaro kami sa ampunan. Dahil sa tuwing nakikita kong maganda at maayos ang sarili ko, yung ginawa kaagad sa akin ni Papa ang naiisip ko. At saka, wala namang prinsesang pangit na gaya ko eh. Kaya nga hindi siya mahilig mag-ayos. Hindi ka pangit, Isabela Cruz. Walang pangit sa mundo. Masyado lang nabubulag ang mga tao sa standards ng kagandahan. Pero ang totoo, pantay-pantay naman tayong ginawa. Kung hindi ko lang naranasan yun, siguro namuhay akong normal gaya ng iba, maraming kaibigan. Kasi hindi word ang ayos ko at na-enjoy ang fairy tale dream nung kabataan ko. Siguro nga ibang career ang pinupuntahan ko ngayon. Ang daming what if sa utak ko. Paano kaya kung hindi nangyari yon, magiging maayos kaya ang buhay ko? O mananatili akong nakakulong sa miserable buhay na yon? Kaya pala mas gusto niyang siya ang nagdedesisyon? Nangyari na ang nangyari. Kung ano ka man ngayon, iyon ay dahil naging matapang ka at matatag, Isabela Cruz. Hindi pa naman huli ang lahat para tuparin pa rin ang pangarap mo, dagdag ni Gio. Hindi na siya pwedeng sumuko ngayon. Ano namang ibig mong sabihin, hinawakan ni Gio ang kamay ni Isabela Cruz na siyang nagpatigil dito. I'll help you. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Nandito lang ako sa tabi mo, bulong ni Gio. Isang butil ng luha ang pamatak sa mata ni Isabela Cruz habang nakikipagtitigan sa boss. Baka maiyak na rin siya. Ba't ba palagi kang ganyan? You always care for me kahit ang childish mo minsan, kahit napakatamad mo, kahit kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip mo. Hindi ako nagrereklamo, hindi ako mayayamot kasi worth it ang lahat ng pagod. Dahil at the end of everything, nandyan ka para alagaan ako. Alam mo ba kung bakit ako nagtagal bilang sekretarya mo? Iyon ay dahil sa'yo ko lang naramdaman na kahit sa itsura kong ito, may nag-aalala at nag-aalaga pa rin sa akin, ang tunay na walang halong panghuhusga. Baka nahuhulog na siya sa kanya. Tinapagtapik ang likod nito para tumahan na. Hindi mapakali si Gio habang isang araw ay nasa sala siya. Gio, kaya mo to. Aayain mo lang naman siya ng date. Anong masama doon? Inhale, exhale, pagkakausap ni Gio sa kanyang sarili habang nakapikit at kinakalma ang sarili. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa kinatatayuan niya. Kailangan niyang maging matapang. Cruz, pwede mo bang i-date ang gwapong Gio na to? Ay siya? Parang ang yabang naman ng dating, asar niyang sabi at napakamot ng ulo. Cruz, hindi ka magtatrabaho bukas. Magde-date tayo. Ha, para lang nag-uutos at nagde-demand. Paano ba kasi? Maghain ng romantic way. Problemadong problema si Gio nang biglaang dumating na si Secretary Isabela Cruz. Wala man lang siyang maisip na paraan. Secretary Isabela Cruz, magkahalong gulat at pananabik na sigaw niya. Para kang multo, takang tanong naman ito habang naghuhubad ng heels. Wala. Oh, okay. Takang sabi lang ni Isabela Cruz. Aalis na sana ang sekretarya nang pigilan ulit siya ni Gio. Baka modlat ang plano niya. Cruz, tensyonadong napahawak si Gio sa kamay ni Isabela Cruz para pigilan ito. Ano nga, you look weird. May sakit ka ba? Napakunot noon naman si Isabela Cruz kaya kinuha niya ang cellphone at tinignan ang kalendar. Bakit ang pula ng mukha mo? Kunot, noong saad ni Gio ha. Kinakabahan siya. Naguguluhan namang sambit ni Isabela Cruz. Teka lang, nalipasan ka ba ng gutom? Kumain ka muna. Siguro, ipagluluto ba kita? Wait, bihis muna ako. Mag-date tayo bukas. Tumango naman si Gio. Bye. Mabilis itong umalis at nagkadagan habang namumula ang tenga. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari. Kinabukasan din na iyon, sinubukan ni Isabela Cruz na harapin ang kinatatakutan niya, ang trauma na kumulong sa kanya sa mahabang panahon. Bomb visita kasi ang nanay Rosario ni Gio at may dalang glam team. 39, 7 is edit more sa lungguhit ver. Tip-tak to, kinabukasan din na iyon,
sinubukan ni Isabela Cruz na harapin ang kinatatakutan niya, ang trauma na kumulong sa kanya sa mahabang panahon. Bumbisita kasi ang Nanay Rosario ni Gio at may dalang glam team. Edit more sa lungguhit ver kinabukasan din na iyon, sinubukan ni Isabela Cruz na harapin ang kinatatakutan niya, ang trauma na kumulong sa kanya sa mahabang panahon. Bumisita kasi ang Nanay Rosario ni Gio at may dalang glam team. Isang date raw ninyo ang inorganisa ni Gio at humingi ng tulong ito sa ina para ayusan si Isabela Cruz. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-involved ang Nanay Rosario. Ready ka na ba sa fairy tale transformation mo, my daughter-in-law? Excited na sabi ng ina ni Gio sa kanya. Kinakabahan po ako, mommy, sabi naman ni Isabela Cruz. Alam mo, tulad mo rin ako noon. Hindi marunong mag-ayos at madalas na nakukutya dahil sa itsura ko. Lagi kong sinasabi noon na, ba't ko babaguhin ang sarili ko para sa kanila? Para pumasok sa beauty standard nila? Hindi ako nabuhay para ipakita sila at magustuhan ako. Pero na-realize ko, para din naman sa sarili kong kapakanan iyon. Gusto kong baguhin ang sarili ko para sa sarili ko, at simula noon, nakayanan ko. Tama nga naman siya, kaya, look at me now. Oh, so beautiful pa rin. Pinasigla nito ang tono ng boses na kinangiti ni Isabela Cruz. Basta, Cruz, always remember, changing yourself is not bad, lalo na kung ginagawa mo ito para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Walang masama sa konting pagbabago kung ang dulot naman nito ay dadalhin ka sa pinaka-best na version ng sarili mo. Ngayon, handa na siyang magbago. Tila nadagdagan ang lakas ng loob ni Isabela Cruz dahil sa sinabi nito. Kaya naman sinimulan na siyang ayusan ang dalang glam team nito. Lahat ng parte ng katawan niya ay may tumatrabaho, sa mukha, sa kamay, sa buhok, at sa paa. Kaagad nilang ninipis ang kilay niya saka inayos ang buhaghag niyang buhok gamit ang plancha at medisina. Nagsuggest lang din si Cruz ng light makeup upang madali siyang makapag-adjust. Gusto niya pa ring maging siya. Habang inaayusan siya sa buhok, may nagmamanage naman sa kanya at naglalagay ng kung ano-ano sa mata niya. Oh my gosh! Ang ganda mo, daughter-in-law, mas umangat ang natural mong ganda, manghang bulong ng ina ni Gio sa tabi niya. Dahan-daang binuksan ni Cruz ang kanyang mata at maging siya ay napaawang din sa nakita, ang ganda niya, ang ganda-ganda niya. Parang hindi siya ang nasa salamin. At nang pasuotan siya ng isang Cinderella-inspired na gown, mas lalong naiiyak si Cruz habang pinagmamasdan ang sarili sa malaking salamin. Tila natupad ang mumunting pangarap niya. Noong bata pa lamang siya, sa ngayon ay tila naghihilom na ang inner child niya. Ang ganda-ganda ko po, naiiyak na sabi ni Isabela Cruz. Salamat po, mommy, sabay yakap niya ng mahigpit sa ina ni Gio. Kailangan niyang magpasalamat sa lahat ng ito. Oh, siya, naghihintay na ang Prince Charming mo. Puntahan mo na siya kaagad, siyang pinakawalan ng ina at may isang lalaki ang gum-iya kay Isabela Cruz palabas ng mansyon patungo sa kotse na nag-aabang sa labas. Enjoy your night, ha? Bilin sa kanya ng ina ni Gio. Tumango lang si Cruz at kaagad na kinawayan ito para magpaalam. Nang may sarado na ang kotse, kaagad itong tumakbo. Nasaan kaya si Gio? Huminto ang sinasakyan nila sa isang hotel sa Tagaytay. Hawak ang laylayan ng gown na suot, kaagad na inaalalayan si Isabela Cruz sa pagbaba at hinitid sa loob. Wow, para akong nasa palasyo, manghang saad ni Isabela Cruz dahil sa mga designs na tila nasa isang fairy tale story. Naglalakad siya ngayon sa isang red carpet at ang paligid at dingding ay nababalot ng baging at iba't ibang bulaklak. May mga buhay na paro-paro pang nagliliparan sa loob at may higanteng chandelier na buhay sa ilaw na paligid. Parang nasa panaginip siya. Natanong ni Isabela Cruz si Gio na naglalakad papalapit sa kanya. Suot nito ang isang kasuotang pang-prinsipe na siyang ikinangiti ni Cruz. Napakagwapo nito sa suot at mas lalo pang tumingkad ang kagwapuhan nito. Tila nagliliwanag ang lalaki at may nagsasabog ng bulaklak dito na ikinatalo. Siya na nga ang Prince Charming niya. Now let's make your fairy tale dream come true. Naiiyak na nilagay ni Cruz ang kamay niya sa palad ni Gio at kaagad siya nitong dinala sa sentro. Kaagad na tumugtog ang mga violin at piano na siyang lalong nagpaalam na iyon.
Tila nasa isang fairy tale nga sila mula sa musika, mga suot nila, at ayos ng paligid. Napaka-perfect ng lahat. Ang ganda mo, bulong ni Gio habang pinagmamasdan siya. Nananaginip ba ako? Hindi pa rin makapaniwalang sambit ni Cruz habang indayog na sila sa saliw ng musika. Totoo to, Cruz. And you deserve to experience this. You deserve to be treated like a princess. Hindi niya akalain na mararanasan niya ito. Hindi ko alam na darating ang araw na mararanasan ko ang ganitong pagkakataon. Parang dati lang, pinapangarap ko to. Pero ngayon, nangyayari na. Parang ang panaginip. Hindi mo na kailangang mangarap ulit, Cruz, dahil andito akong samahan ka ngayon para tuparin ang mga pangarap mo. I'm here and always be here to make your dreams come true. At ngayon, alam na niyang hindi siya nag-iisa. Maraming salamat, Gio. Salamat at pinaranas mo ako ng ganito. You've made me believe in fairy tales again. You deserve all the happiness in the world, Cruz. Marami ka nang napagdaanang masasakit na karanasan, but I'm here now to make sure you have moments like this, moments that will remind you how wonderful your life could be. Hindi niya akalain na may magmamahal pa rin sa kanya. Hanggang sa kahuli-hulihang nota ng musika, nagsayaw lamang sila. Napuno ng mahika ang sandaling iyon habang hawak-hawak nila ang isa't isa. Simula ng gabing iyon, niyakap na ni Isabela Cruz ang panibagong transformasyon sa kanya. Sa tulong ng ina ni Gio, tinuruan siya nito kung paano manamit ng maayos, pagstay sa sinusuot, at mga iba't ibang matching pagdating sa kulay. Ginagawa niya ito para sa kanyang sarili, at syempre, para kay Gio. Isinama rin siya ng biyenan sa makeup artist na kilala nito. Doon siya tinuruan ng mga iba't ibang makeup tricks at techniques, kasama na rin ang pag-aayos ng buhok. Ginagawa niya ito para sa kanyang sarili. At syempre, para na rin kay Gio. Pero mas importante pa rin ang sarili niya. Hindi maipaliwanag ni Cruz kung bakit may parte sa kanya na gustong magpa-impress sa lalaki. Napangiti si Isabela Cruz nang maalala ang boss niya. Simula kasi ng gabing iyon, malaki na ang pagbabago sa kanilang relasyon. Mas naging open at komportable na sila sa isa't isa at mas naging sweet na ito sa kanya. Hindi alam ni Cruz kung parte pa ba iyon ng pagpapanggap nila, pero masaya siya sa mga pagbabagong nagaganap. Baka mas nahulog na talaga siya sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang dati, ako pa ang nagbibiro sa'yo na magpaganda. Pero ngayon, wow, manghang saad ni Gio habang paakay sila ng kotse para pumunta sa trabaho. Nabighani talaga siya sa kanya. Salamat. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas na harapin ang mga kinatatakutan ko, nakangiting sabi ni Isabela Cruz. Nagpigil naman ang ngiti si Gio at kamot ulong nag-iwas ng tingin habang namumula. Ngayon, siya naman ang kinikilig. Tara na, malilate na tayo, sambit ni Gio. Tumango lang si Cruz at kaagad na silang nag-drive patungo sa kumpanya. Pagkarating nila, sila agad ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Parang artista na rin sila. Si Cruz ba yan? Grabe, ang laki ng pinagbago niya. Ang ganda niya pala. Ilan lamang yun sa mga naging bulong-bulungan ng mga empleyado habang naglalakad sila. Tahimik lang si Cruz sa gilid habang abala naman si Gio sa pagkakamay at pagbati sa mga kasamahan niya. Kinakabahan siya. Sa mga nagdaang araw, mas lalong naging maganda ang takbo ng relasyon nilang dalawa. Tila nawala na sa kanilang isipan ang pagpapanggap. Hanggang isang araw, isang headline ang umalingaw-ngaw, fake engagement scandal exposed. Nakalagay ang kanilang mga pangalan sa malalaking letra. Halos manginig ang kamay ni Cruz nang mabasa iyon, at nakalagay pa talaga ang pangalan nila ni Gio doon. Hindi niya alam kung sino ang may gawa nito at kung paano nito nalaman. Ngunit isa lang ang tiyak niya, malaking iskandalo ito. Sisirain niya ang buhay nila. Noong mga nakaraang araw, mas lalong napatunayan ni Isabela Cruz ang nararamdaman niya kay Gio. Ngayon, baka mawala na ito sa kanya. Gio, anong ginagawa mo? Tanong ni Cruz. Hinahanap niya ang lalaki sa opisina nito. Cruz, naiiyak na sambit ni Cruz sa pangalan ng lalaki. Sorry, susubukan kong ayusin ito. Hindi ako papayag na madamay ang pangalan mo at ang pamilya mo sa isyong to. Kaya niya itong panag-utan. Ba't ka ba humihingi ng tawad?
Wala kang kasalanan, inis na sabi ni Gio. Bakit siya ang sinisisi nito? Masyado akong nagpadala sa nararamdaman ko. Masyado akong naging masaya. Kung pinigilan ko lang sana ang sarili ko, sana tapos na tayo sa pagpapanggap natin. Sana'y hindi na to lumabas pa. Eh ano naman ngayon? All you did is to take care of me. Palagi mong pinaparamdam sa akin na mahalaga ako, na may halaga ako. Pero ito lang ang isusukli ko? Kung hindi lang sana nangyari yung reunion. Hindi niya talaga alam kung anong gagawin. Napahagulhol na lang si Cruz. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Isabela Cruz, listen. Wala kang kasalanan. So stop blaming yourself. Ako naman ang nagpasok sa atin sa sitwasyong to. Hinawakan ni Gio ang balikat ni Isabela Cruz para pakalmayin ito. Hindi niya hahayaang saktan nito ang sarili niya. Hindi mo naiintindihan, Gio. Malaking iskandalo to. Madadami ang pamilya mo eh. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot kung totoo namang pakakasalan kita? Ba't ako matatakot kung hindi na pagpapanggap para sa akin ang lahat ng ito, Cruz? Gusto niya na itong maging totoo. Gio, tanging sambit lang ng sekretarya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Mahal na kita, Cruz. Kaya ano pang katatakutan ko? Ibang usapan na rin kung hindi ganun ang nararamdaman mo sa akin. Lalabas talaga na fake lang ang engagement natin at pinilit kita dito. Kaya tatanungin kita, Cruz, pareho ba tayo ng nararamdaman? Baka masira ang puso niya kapag hindi siya sinagot. Napatango-tango si Cruz na ikinangiti ni Gio. Oo, kasi kung oo, kakalimutan nating fake lang ito. I'll make this real by marrying you. At haupa din ang balitang iyon kapag nakita nilang kinasal tayo. But if not, ipapadown ko ang news na iyon at titigilan na natin to. We'll part ways, at susubukan ko na mag-move on. Kailangan niyang maging matapang. Huwag kang ang ganyan. Mahal din kita, Gio. Sa tingin mo, hahayaan kitang gawin ang mga bagay na iyon kung hindi kita mahal? Niyakap ni Gio si Cruz. Hindi na niya ito papakawalan pa? Huwag na tayong matakot. Harapin natin to ng magkasama, okay? So we could have a fairy tale na may happy ending gaya ng pangarap mo noon. Tanging magkasama silang makakayanan ito. Naluluhang niyakap ni Isabela Cruz si Gio. Ramdam na ramdam niya ang malakas na tibok ng puso nito. Sa sandali ding iyon, ipinarana niya ang lahat at nagtiwala siya sa magiging mangyayari. Hindi na niya ito pakakawalan pa. Kaagad namang natuntun kung sino ang may gawa noon, walang iba kundi si Clarice, ang babaeng nakaaway ni Cruz sa reunion. Sa sobrang inggit nito kay Isabela Cruz, kaya siya nito siniraan. Ngunit ngayon, nasa kulungan na ito at pinagbabayaran na ang mga kasalanan dahil involved din ito sa money laundering at iba't ibang uri ng scam. Malalaman na ang katotohanan. Lumipas ang mga buwan, at tuluyan na ngang nagpakasal sina Gio at Cruz. Isang engranding fairy tale themed na kasal, gaya ng pinangarap ni Cruz. Hindi rin nagtagal, simula nang ikasal sila, ay nagdalang tao na rin si Cruz, na siyang labis na kinatuwa ni Gio, lalo na ng mga magulang nito. Hindi sila nagpa-ultrasound dahil gusto nilang sa mismong kapanganakan nila malaman ang kasarian ng kanilang anak. Gusto nilang maging sorpresa. Aray, misis ko, alam kong masakit, pero huwag naman ang itlog ko, sigaw ni Gio nang sumabog na ang panubigan ni Cruz at labis-labis na humapdi ang tiyan nito. Baka mabingi na rin siya. Kasalanan to ng itlog mo, Sanford. Aray, sigaw naman ni Cruz. Hanggang sa sasakyan, nagsusumigaw pa rin si Cruz. Ngunit mabuti na lang at sa buhok na ni Gio ito nagbubuntong ng sakit. Wala na siyang choice. Hindi ka na talaga makakaulit sa akin, Sanford. Hindi na nga ako makalakad nung unang gabi natin sa laki ng sawa mo. Puputulan ko yan, gigil na sigaw ni Cruz habang nasa loob ng sasakyan. Baka magsisi pa siya. Huwag ka namang ganyan, asawa ko. Paano na ako? Paano na ikaw? Ha? Sagot ni Gio, na iniisip pa rin ang sarili sa gitna ng sitwasyon. Natatakot din siya. Aray, akin na yang itlog mo ng Madoraj ko ulit, galit na sabi ni Cruz, na ikinatawa naman ng driver. Kaya tuloy mas lalo siyang napahiya. Ilang oras ding hindi mapakali si Gio sa labas ng delivery room. Pabalik-balik siya ng lakad. Kinakabahan siya para kay Cruz.
Gio, tawag naman ang ina niya, sabay yakap dito. Kalma ka lang, okay? Makakayanan to ni Cruz. Lumapit si Ricardo Alonzo, ang ama ni Gio, at tinapak ang balikat nito para pakalmayan din. Ilang minuto pa silang naghintay hanggang sa lumabas na ang doktor. Kaya naman mabilis na napatayo si Gio. Ngayon na ba malalaman kung magiging tatay na siya? Kamusta po, Dok? Tanong ni Gio. Maayos pong nai-deliver ng misis niyo ang 4 na sanggol. Nasa mabuti na po siyang kalagayan, sagot ng doktor. Lalong-lalo na si Isabela. Parehong napabuntong hininga ang ina ni Gio at si Gio mismo sa kanilang narinig dahil sa kapanatagan. Ngunit napatigil si Gio nang mapagtanto ang sinabi ng doktor. 4. 4 po, tanong ni Gio, gulat na gulat. Baka nagkakamali lang siya. Yes, Mr. Sanford. Congratulations po. You have quadruplets, sons, sagot ng doktor. Lalaki pa lahat? Quadruplets, tulirong saad ni Gio, na ainal-alayan pa ng ina ng medyo natamba ito. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng malay. Hindi niya akalain na magiging ganito. Ngunit hindi pa ito ang happily ever after ending nila gaya ng sa fairy tale. Dahil hindi naman magwawakas ang kanilang pagmamahalan. Patuloy at patuloy na isusulat ng tadhana ang kanilang istorya hanggang sa kanilang huling hininga. Ang istorya ni Gio at Cruz ang nagpapatunay na ang pagmamahalan ay hindi nakabase sa panlabas na kaanyuan. Baka naman mas magulo pa nga ang buhay nila. Sa buhay, minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa pag-ibig dahil tayo mismo ay mababa ang pagpapahalaga at pagtanggap sa sarili. Lagi nating tatandaan na espesyal tayo at may mga taong darating sa buhay natin na magbibigay halaga at magpapaalala sa tunay nating halaga. Hindi tayo perpekto, kaya kailangan nating tanggapin ang mga taong tanggap tayo. Iyon ang itinuro sa atin ng istorya ni Gio at Cruz. Hindi kayang pantayan ng puso. Wakas.